The Lord is risen. Hallelujah, hallelujah. Welcome muli mga kapatid sa ating social media apostolate na Salmut Salita. Tayo po ngayon ay nasa araw ng linggo, hindi lamang simpleng araw ng linggo, ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay at linggo ng banal na awa o Divine Mercy Sunday. Mga kapatid, ating ebanghelyo sa linggo ito ay mula sa ebanghelyo ni San Juan chapter 20 verses 19 to 31 o John 20 verses 19 to 31. Sa ating ebanghelyo at mga tunghayan, ang mga alagad ng ating Panginoon ay naroon pa rin nagkukulong sa isang bahay, nakapilit ang lahat kasama na ang pintuan. Si Jesus ay tumagos mula sa sarado na pintuan at nagpakita sa kanyang mga alagad at ang kanyang sabi, Shalom, peace be with you. At sabay niya pinakita kanyang mga kamay na kung saan naroon yung sugat at sa kanyang kantagiliran, sa kanyang mga paa. Sinasabi ni Jesus na ang inyong Panginoon na nakapako sa krus, na namatay sa krus, ay naririto. It is the same person. It is I. Narito ako sa inyong harapan. At hiningahan niya ang kanyang mga alagad. At sabi niya, as the Father has sent me, so I send you. And when he had said this, he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained. At pagkatapos ng pangyayaring ito, pagdating na ikawalong araw, sapagkat si Tomas ay wala roon, nung kanilang makasama si Tomas muli, ay kininto nila ang patungkol sa pagpapakita ni Jesus. Subalit sabi ni Tomas na, unless I see the mark of the nails in his hands, and put my finger into the nail marks, and put my hand into his side, I will not believe. At sa araw na yon, na naroon si Tomas, si Jesus muli ay nagpakita sa kanila, nakapingit pa rin ang pintuan ng bahay. At ang sabi ni Kristo, peace be with you, shalom. At ipinakita niya at sinabi niya kay Tomas na put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side. And do not be unbelieving, but believe. At ang sagot ni Tomas, my Lord and my God. Mga kapatid, ang kapistahan ng Divine Mercy, isa sa mga napakahalagang mensahe sa ating pagpapatuloy na pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. The message of Easter for us is the mercy of God, the endless mercy of God sa buhay natin. Ang pagpapatawad ng Panginoon sa ating mga kasalanan at bilang mga mananampalataya ni Kristo, mga alagad ng ating Panginoon, ay nasahan tayo na ating ipalaganap ang banal na awa ng ating Panginoon. Kaya nung hiningahan ni Kristo ang kanyang mga alagad, ay binigyan sila ng misyon ng ating Panginoon. Sabi niya, receive the Holy Spirit, whose sins you forgive are forgiven, and whose sins you retain are retained. Napakahalaga mga kapatid na ipalaganap natin ang awa at habag ng ating Panginoon. At naway ang habag ng Panginoon, ang awa ng Panginoon ay tumulong sa atin upang maging malaya tayo sa lahat ng mga bagay nagiging sanhi ng ating paglayo sa ating Panginoong Jesucristo. Itong kapistahan rin ng Divine Mercy ay pinapaalala sa atin yung kalagahan ng Panginoon sa buhay natin. The mercy of God is His love for us, His presence with us. Nung sabihin ni Kristo sa kanyang mga alagad, Shalom, peace be with you. What is this shalom? What is this peace? Ang kapayapaan ay hindi yung kawalan ng mga problema. Jesus will never take out all those problems, the chaos that is happening around us. Problems, troubles will always be there. Magiging laging bahagi ng buhay natin. But ang mahalaga sa buhay natin ay kasama-sama natin ang ating Panginoon. Ang ibig sabihin ng kapayapaan ay ang kapanatilihan ng Panginoon sa buhay natin. Ang Panginoon ay narin sa buhay mo,
wala kang dapat katakutan. So again, a blessed Sunday sa inyong lahat. The Lord is risen. Hallelujah. At ating palaganap ang ating Salmon Salita videos at mga kaibigan sa larangan ng social media. And of course, rest assured of my prayer for each one of you at ingat po kayo palagi.